2 beses siyang binaril at itinapon sa dagat kasama ang wheelchair niya. Hindi pa ito ang pinakawalang kwentang bahagi ng buhay ni Achille Lauro. Noong Mayo, umorder ang Rotterdamse Luijt, ngayon ay Ned Luid, ng bagong ocean liner mula sa De Schelde Shipyard sa Vlissingen, Netherlands. Ang barko ay papalit sa tumatanda nilang fleet sa ruta ng Dutch East Indies noong Enero. Itinayo na ang keel, ngunit natigil ang trabaho nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng 2 pambobomba, hindi naapektuhan ang dockyard kaya madaling nagpatuloy ang paggawa ng barko matapos ang digmaan. Noong Hulyo, pinangalanan ni Wilhelm Reis si Liner. Ipinangalan ito sa apo ng nagtatag ng kumpanya ng barko na pinatay ng Gestapo noong digmaan. Pinalitan ng Royal Rotterdamsche Lloyd ang Rotterdamsche Lloyd. Iginawad ang Royal Prefix bilang parangal sa serbisyo noong digmaan. Noong Nobyembre 1947 natapos ang Wilhelm Reis. Sukat nito, 192 metro ang haba, 25 metro ang lapad, 8.7 metro ang lalim, at bigat na 21,119 gross registered tons. Kayang magsakay ng 100 at 69 na pasahero ang ocean liner. May makinis at mababang smokestacks at modernong lifeboat system ito. Ang magaang aluminum lifeboats ay inilagay sa gilid ng barko at isinama sa superstructure ng hull, kaya naging streamlined ang itsura nito nang walang nakausling davits. Ang ayos na ito ay naglagay ng mga bangka hindi hihigit sa 15 metro mula sa tubig, kaya mas mabilis at madali ang paglulunsad kaysa sa dating mataas ang pagkakakabit sa barko. Mga deck. Noong Disyembre 1847, sinimulan ni Wilhelm Reis ang unang paglalayag niya papuntang Dutch East Indies. Magsisimula ang ruta sa Rotterdam, hihinto sa Southampton, Tangier, Gibraltar at Marseille sa Timog Pransya. Pagkatapos, maglalayag ito papuntang Port Said sa Ehipto, dadaan sa Suez Canal, papuntang Aden sa Yemen at Colombo, Sri Lanka. Sa kabila ng Indian Ocean, nagpapatuloy ang ruta sa Sabang, Balawan, Delhi, sa Hilagang Sumatra, Singapore at nagtatapos sa Tanjung Priok, pantalan ng Jakarta na dating Batavia. Karaniwan, 8 hanggang 30 araw bago makumpleto ang rutang ito. Si Wilhelm Reis ay may 8 Seltzer engine na nagpapatakbo ng 2 propeller, kaya bumibilis ang barko ng 22 knots. Dahil dito, mas maikli na ang biyahe palabas sa wala pang 25 araw. Si Willem Reis, kasama ang isang ocean liner motor ship ng kakumpetensya, ang Orania ng Netherlands Line, ay naging tanyag na barko sa ruta ng Dutch East Indies. Noong 1949, bumaba ang bilang ng pasahero dahil sa kalayaan ng East Indies, na ngayon ay Indonesia. Noong unang araw ng Enero, noong 53 sina Wilhelm Reis at Oranje ay nasa Red Sea, magkaibang direksyon ang tungo. Noong dekada 50, uso sa mga barkong pampasahero ang magbatian sa pamamagitan ng pagdaan ng malapit para aliwin ang mga pasahero. Dahil sa biglang paglapit ng Orania, napilitang lumiko pakaliwa ang Wilhelm Reis. Nagdulot ito ng banggaan at matinding sira sa unahan ng 2 barko. Sa kabutihang palad, walang namatay at bahagyang nasira lang ang Wilhelm Reis, kaya nagpatuloy sa biyahe. Nag-alala si Orania na baka makumpiska ito dahil sa pinsala, kaya nilaktawan niya ang paghinto sa Colombo at dumiretso sa Jakarta. Parehong may sala ang 2 barko sa banggaan dahil sa mahina nilang komunikasyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, muling naaksidente si Willem Ras sa makapal na hamog, 19 na milya hilagang kanluran ng Ildebat. Nagbanggaan ang ocean liner at Dutch tanker Cornelis B, kaya lumubog ang tanker. Noong 1958 pumirma ng kasunduan ang Royal Rotterdamshire, Lloyd at Netherland Line para maglunsad ng round-the-world na serbisyo sa pasahero. Ang fleet ay maglalayag sa ilalim ng bandila ng Royal Dutch Mail Ships, kasama sina Orania at Johan van Oldenbarnevelt na naging twin-screw motor ship Laconia. Noong Setyembre 1958 hanggang Pebrero 1959, kinumpuni si Wilhelm Reis sa Wilton Feyenoord Shipyard sa Amsterdam
bilang paghahanda sa bagong serbisyo. Ang dating 4 na klase ng sistema ay naging 2 na lang, una at turista na klase. 100 bagong kabina ang inilagay upang makapag-accommodate ng 175 pasahero sa unang klase at 770 pasahero sa turista na klase na may air conditioning na inilagay sa lahat ng akomodasyon. Maaaring palitan ang ilang kabina depende kung alin sa 2 klase ang mas maraming nakabook. May dagdag na higaan, kaya umabot sa 1,167 ang maximum na bilang ng pasahero. Pinalitan ng mga Europeo ang Javanese na tripulante, kaya kailangan ng mas maayos na tirahan para sa 100 tripulante. Ang Winter Garden ng tourist class sa Wilhelm Reis ay ginawang isang hardin na lounge na may salamin sa tabi ng superstructure, na may mga bintanang idinagdag sa likuran upang palawakin ang espasyo at buksan ang tanawin. Pinapayagan nitong magamit ang lugar sa mas maraming panahon at klima, lalo na sa mahahabang biyahe mula Rotterdam papuntang Indonesia. Tinaasan ang unahang tambutso para mailayo ang usok, uling at gas, kaya nababawasan ang amoy at usok na pumapasok sa bukas na deck at passenger area. Nilagyan ng fin stabilizers ang ilalim ng barko para mabawasan ang pag-ugoy at pagkahilo sa magulong dagat, kaya mas komportable ang biyahe. Noong Marso 59 ipinromote ni Wilhelm Reis ang bagong World Service papuntang Australia at New Zealand. Umalis ito sa Rotterdam, dumaan sa Southampton, Mediterranean, Suez Canal, Fremantle, Melbourne, Sydney, papuntang New Zealand at bumalik sa Panama Canal. Sikat na alternatibo sa British liner ang mga barko ng Royal Dutch Mail. Noong katapusan ng 1964 dahil sa sikat na paglalakbay sa himpapawid, bumaba ang pasahero kaya tinigil ang serbisyo kay Wilhelm Reis at ipinagbili ito. Noong 1965, binili ng Flotte Lauro Line sina Wilhelm Reis at Orange. Pinangalan ng Wilhelm Reis ng may-ari ng kumpanya. Si Achille Lauro, pinakamalaking may-ari ng barko sa Italia at alkalde ng Naples, noong 1950s ay pinangalanan ang Orange, ayon sa kanyang asawang si Angelina Lauro. Matapos ang bentahan, ipinadala sina Achille Lauro at Angelina Lauro sa Palermo para gawing hybrid cruise ship. Noong Agosto 1965, nagkaroon ng pagsabog at sunog sa makina at utility spaces ng Achille Lauro. Agad na kontrol ang sunog na walang malaking pinsala pero malaki ang pagkaantala sa pagkukumpuni. Ang ikalawang pagkukumpuni ng Achille Lauro ay nagpalawak ng superstructure at dinagdagan ng 4 na metro ang harapan ng barko. Itinaas ang tambutso gamit ang bagong disperser, naglagay ng salaming pader sa forward promenade deck at nagdagdag ng bagong first-class pool. Inangkop ang mga tirahan para sa mga bagong cruise customer. Ang Achille Lauro ay naging modernong barko matapos mabago. Nawala ang orihinal nitong disenyo bago ang digmaan. Muling pininturahan ng asul ang katawan nito, kaya tinawag si Achille Lauro na ang asul na ginang. Noong Abril 1966, sinimula ni Achille Lauro ang serbisyo ng Flotte Lauro Line mula Hilagang Europa patungong Sydney, Australia at Wellington, New Zealand. Tumulong ito sa paglikas ng pamilya ng British sundalo na naipit sa kaguluhan sa Yemen, na nagtapos sa pamumuno ng Britanya doon. Ginawa ni Achille Lauro ang isa sa mga huling biyahe pahilaga sa Suez Canal bago ito isinara. Noong 67 araw na digmaan sa pagitan ng Israel at koalisyon ng mga bansang Arabo noong 1972. Sumailalim si Achille Lauro sa ikatlong reforma sa shipyard sa Genoa, Italia para gawing cruise ship mula sa dating liner. May renovation sa pampublikong lugar, kabina, pasilidad sa barko, at mga pagpapabuti gaya ng air conditioning, stabilizer, at dagdag na kabina. Habang kinukumpuni, nagkaroon ng isa pang sunog, mas malala kaysa sa huling pagkukumpuni. Nagdulot ang sunog ng malaking pinsala at nagdagdag pa ng 5 buwang pagkukumpuni. Matapos ang renovation, nagtapos si Achille Lauro bilang ocean liner at nagsimulang maging cruise ship na kayang tumanggap ng 1,167 pasahero sa 6 na palapag.
Noong Abril 1945, nabangga ng Achille Lauro ang Lebanese na barkong Youssef sa Dardanelles Straits. Nangyari ang banggaan sa isang makitid at abalang daanan ng tubig na maraming sasakyan. Mabilis na lumubog si Yusuf at isang miyembro ng tripulante ang namatay. Nagkapinsala si Achille Lauro pero nagpatuloy sa paglalayag matapos kumpunihin. Sumunod na taon, kinumpiska ng Italian Financial Police ang Achille Lauro sa Genoa dahil sa investigasyon ng ilegal na sugal sa barkong pinapatakbo ng Flotilauro Lines. Naganap ang pagsamsam dahil sa ulat ng ilegal na aktibidad ng kasino at posibleng pag-iwas sa buwis. Habang nasa krus, pinanatili ang barko sa pantalan na nagdulot ng pansamantalang paghinto ng operasyon. Noong Disyembre, noong 1981, nagkaroon ng sunog sa isang bar at 3 pasahero ang namatay habang naglilikas. Matinding pinsala ang natamo at tinanggal ito sa serbisyo. Noong 1982 ito ay inistambay sa Canary Islands nang malugi ang Lauro Lines at kumpiskahin ng mga nagpapautang ang barko. Hawak ito ng halos 1 taon habang may legal na laban sa utang ng kumpanya. Nakialam ang mga Italian authorities at bumalik si Achille Lauro sa Genoa. Noong 1985 nakuha ng Chandros Line ng Gresya ang pagmamay-ari kay Achille Lauro sa ilalim ng charter agreement. Noong 3 ng Oktubre, 1985 umalis si Achille Lauro mula Genoa, Italia, para sa isang 12 araw na cruise sa dagat Mediterranean. Bibisitahin ng cruise ang Naples, Alexandria Port, Ashdod, Limassol, Rhodes, Piraeus, Capri at babalik sa Genoa. Mayroong 148 pasahero at ilang daang crew sa barko. Noong Oktubre, dumaong ang barko sa Alexandria, Egypt at 151 pasahero ang bumaba para maglibot sa mga piramide. Habang pauwi na sa barko sa Port Said, kinagabihan matapos umalis ang mga turista, 4 na lalaking may automat Kalashnikova. 47 ang nang-hijack at binihag ang crew at 77 pasahero. Ang mga lalaki ay miyembro ng paksyon ng Palestinian Liberation Front ni Mohammed Zaidan, Abu Abbas, kaalyado ng Palestine Liberation Organization. Pinilit ng mga hijacker ang kapitan na umalis sa daungan at inutusan ang crew na ituloy ang tungkulin. Hiniling nila sa Israel na palayain ang mga bilanggong Palestino. Hindi tumugon ang Israel, kaya ang barko ay tumuloy sa Syria. Ngunit tinanggihan ng Syria, sa kahilingan ng United States at Italia, ang pagdaong nito. Pinatay ng mga hijacker ang pasaherong Hudyo-Amerikano na may kapansanan, si Leon Klinghoffer. Binaril siya ng 2 beses. Tapos inutusan ang 2 pasahero na itapon siya sa dagat kasama ang wheelchair niya. Inutusan ng hijacker ang kapitan na maglayag sa Cyprus, ngunit hindi sila pinayagan doon. Dahil dito, pinabalik nila ang Achille Lauro sa daungan matapos ang 2 araw ng negosasyon. Pumayag ang Egypt sa mga hinihingi ng hijacker, ligtas na pagdaan at kaligtasan mula sa pag-uusig, kapalit ng pagpapalaya sa mga bihag. Sakay ng barko, isinakay ang mga hijacker sa Egypt Air 37 papuntang Tunisia habang nasa biyahe. Nasabat ang eroplano ng 7 United States Navy F-Tomcat fighter jets mula sa aircraft carrier na United States Ship Saratoga. Napilitang lumapag ang eroplano sa Naval Air Station Sigonella, base ng NATO sa Sicily. Sa lugar, pinalibutan ng United States Delta Force ang eroplano, sinundan ng Italian Air Force at pulisya na pinalibutan ang Delta Force, at nagtalo sila kung sino ang dapat kumuha ng kustodya sa mga hijacker. Ang insidente, na kilala bilang Sigonella Crisis, ay naresolba kung saan umatras ang mga puwersa ng United States at ang mga autoridad ng Italia ang nagwagi. Pero nasira nito ang ugnayang diplomatiko sa pagitan ng United States, Italia at Ehipto. Bumalik ang Achille Lauro sa kanyang home port sa Genoa, Italia. Dahil sa hijacking, nabaling ang atensyon ng mundo at naapektuhan ang cruise industry. Sa Mediterranean, kinansela ang mga cruise at bumaba ang pasahero. Noong Marso 1986, nagbalik sa regular na Mediterranean cruise ang Achille Lauro. Pagkalipas ng 1 buwan, sumadsad ito malapit sa Alexandria. Pagkalipas ng 7 oras, naiahon ito ng ligtas. Noong 1987, kinuha ng Mediterranean Shipping Company
ang Flota Lauro Line, na ngayon ay MSC Cruises, at tinawag ang kumpanya na Star Lauro. Nabigyan ng bagong buhay si Achille Lauro sa Australia ng gawing accommodation ship sa loob ng 1 buwan sa Fremantle, Western Australia. Noong America's Cup Yacht Races noong dekada 90, naglayag si Achille Lauro sa Australia, dumaan sa Cape Town, South Africa, at bumisita sa South Pacific gaya ng New Caledonia at Vanuatu. Noong gabi ng Nobyembre 30, 1974 si Achille Lauro ay patungong South Africa na may 979 pasahero at tripulante sakay. 50 milya mula sa baybayin ng Somalia, nagkaroon ng apoy sa silid ng makina. Sumabog ang crankcase, kaya pumasok ang langis ng pampalamig sa exhaust system at nagdulot ng matinding sunog ng langis. Walang nakapansin sa apoy hanggang sa ito ay lumala at hindi na makontrol. Tinangka ng crew na apulahin ang apoy sa engine room gamit ang hose at tubig mula swimming pool, pero nang ibuhos sa langis ang tubig, mas kumalat at lumala ang apoy. Nag-utos ang kapitan na tipunin ang mga pasahero sa itaas na deck at maghanda sa paglisan ng barko. Ang cruise director ng barko at ang kanyang staff ay kumilos agad upang pakalmahin at gabayan ang mga pasahero, pinagsama-sama sila sa mga grupo para sa paglikas. Inilagay ang mga pasahero ayon sa nasyonalidad para maintindihan nila ang tagubilin sa sariling wika. Kasama sa staff si Moss Hills, gitaristang tumulong sa pagsagip ng pasahero nang lumubog ang Oceanus 3 taon na ang nakalipas. Gumawa ako ng video tungkol sa pagliligtas ni Moss Hills sa mga pasahero nang iwan sila ng kapitan at crew sa lumulubog na barko. Ilalagay ko rito ang link. Isang matandang German na pasahero ang kailangang bumalik sa kwarto para kunin ang gamot sa puso, pero bawal bumalik ang mga pasahero sa kanilang kabina. Habang lumalaganap ang apoy, tinakpan ni Moss Hills ang mukha ng basang tuwalya at pumasok sa nasusunog na barko kahit kalahati pa lang. Sobrang kapal ng usok kaya hindi siya makahinga. Bumalik siya at nakita niyang nakalak na ang fire screen sa likod niya. Pero nakahanap pa rin siya ng pintuan palabas. Dinala siya sa maliit na bar sa pool deck at sa labas. Kinabukasan ng umaga, matapos ang 7 oras, nabigo silang mapigil ang apoy na mabilis kumalat. Ang tubig na ginamit sa engine room laban sa apoy ay nagdulot ng bagong problema. Tumagilid ang barko at kumalat ang apoy bandang 5:00 ng umaga. Iniutos ng kapitan na lisanin ang barko. Dahil kumalat ang apoy sa huling 2 lifeboat sa gilid ng barko, naiwan ang ilang tripulante at pasahero, kabilang si Moss Hills. Siya at ang natitirang tripulante ay ginabayan ang mga pasahero papunta sa mga inflatable life raft sa hulihan ng barko. Kasabay nito, isang matibay na lifeboat ang inanod sa likod ng barko. Ang inflatable life raft ay nakaimbak sa fiberglass pad sa deck at bumubukas kapag nahulog sa tubig. 2 tripulante ang nagbuhat at inihulog ito sa gilid ng barko. Bumagsak ang raft sa lifeboat sa ilalim ng hulihan ng barko na ikinamatay ng isang British na pasahero at ikinasugat ng 8 pa. Itinulak ng mga pasahero at tripulante ang life raft sa tubig mula sa lifeboat. Sina Moss at iba pang pasahero ay bumaba ng 15 metro sa umiindayog na lubid na hagdan. Tumalon sila sa tubig at lumangoy papunta sa life raft. Sina Moss at mga tripulante ay hinila ang matatandang pasahero papasok dito. Ang Hawaiian King, isang Panama registered tanker, ang unang rumesponde sa mayday ng Achille Lauro at nailigtas ang karamihan sa pasahero. 10 sasakyang dagat ang rumesponde, kabilang ang cruiser United States ship Gettysburg at frigate United States ship Halliburton ng Amerika. Dinala ang mga nakaligtas sa mga pantalan sa Djibouti at Mombasa sa Kenya. Kinabukasan, Disyembre 2, dumating ang Italianong fire towboat para hilahin ang nasunog na Achille Lauro bago suriin ang pinsala. 10:00, may sumabog na tangke ng tubig na pumutok dahil sa presyo ng singaw na nabuo mula sa init ng apoy. Tumaob at lumubog ang ginang. Hindi nakuha ni Moss Hills ang gamot kaya namatay ang matanda sa atake sa puso sa bangka pangkaligtasan. Kinabukasan, isang babaeng Olandesa ang namatay at isang matandang Olandes at pasahero sa bangka pangkaligtasan ay nawala. 4 na ang namatay.
Lumubog ang Achille Lauro, 100 nautical miles mula baybayin ng Somalia sa Indian Ocean. Ang lalim ng tubig ay mula 1,000 hanggang 5,000 metro, na mas malalim kaysa sa Titanic na nasa 3,800 metro. Matapos lumubog ang Achille Lauro, nakuha ng Star Lauro ang 200,000 dolyar mula sa insurance, nakatumbas ng halos 40 milyon noong 1925. Nilitis sa Italia ang 4 na hijacker at 11 kasabwat na hinatulan ng 15 hanggang 30 taon sa kulungan. Ang Star Lauro, na ngayon ay MSC Cruisers, ay pangatlo sa mundo sa kapasidad ng pasahero sa cruise operators. Panoorin ang video sa screen para sa iba pang sakuna.